Mukhang maganda nga ang panahon ngayon at mapapaarawan na namin ng baby namin. Importante kasi yan sa baby, yung palagi ngang mapapaarawan para nga hindi siya manilaw. Medyo naninilaw na nga ang baby ko kaya kailangan talaga ay paarawan. At habang inaantay ko nga na sumikat ang araw ay tumambay nga muna kami dito sa may labas namin. Tapos eto nga ang ate niya, nilalaro pa itong si baby. Sabi ko nga maligo na siya dahil papasok pa nga siya sa school. Siya na nga nag-aasikaso sa sarili niya, pati nga almusal niya ay siya na nga din na nag-aasikaso. Para naman sa tanghalian ay umuwi na lang siya dito sa bahay para nga dito na siya magtanghalian. Hindi din kasi makagising ng maaga ang papa niya dahil puyat nga din. Tapos kami naman ni baby ay kanina pa nga 4:30 AM gising. At nang lumiwanag na nga, eto nga at lumabas na kami at dito muna kami tumambay habang nag-aantay nga ng sikat ng araw. Tapos maya-maya lang ay umiyak na nga din at gusto na nga dumudo kaya pinadudo ko muna. Wala pa naman siyang ngipin pero minsan talaga kapag dumududo siya ay masakit. Pero kahit masakit ay tinitiis ko talaga at talaga namang pinapadudo ko sila ng puro at hindi nga ako nagmi-mix. Simula talaga sa panganay ko ay hindi nga ako nakaranas mag-formula milk at talagang sa akin lang talaga sila dumududo. Maya-maya nga lang ay sumikat na din ang araw kaya pinaarawan ko na si baby. Pagkatapos ay pinahanda ko na nga sa asawa ko ang mga gagamitin ko para nga paliguan ko na si baby at ngayon ko pa nga lang siya paliliguan simula nang lumabas kami sa ospital. Ayoko kasi iasa sa asawa ko ang pagpapaligo kay baby dahil ako nga nasanay na ay nahihirapan pa nga magpaligo ng newborn. Alam niyo yung feeling na newborn pa lang pero ang hirap-hirap na paliguan? Nakakatakot kasi lalo na kapag malikot ang baby tapos umiiyak pa. Tapos meron pang ang toddler dito na nakikisawsaw. Tapos nailabas ko na nga si baby, hindi pa pala naiihanda ng asawa ko ang tubig na pampaligo niya. Eksakto naman, nandito din ang hipag ko at siya na nga lang ang naghanda at tinulungan niya nga din ako magpaligo kay baby. Nagluluto din kasi ng mga oras na yan ng asawa ko at hindi nga din niya maiwan ang niluluto niya. Kaya buti na lang talaga at nandito din ang hipag ko dahil nahirapan talaga ako sa pagpapaligo kay baby at sumasakit pa nga yung likod ko. Ang laking bagay nga din kapag may ganito ngang bathtub tapos meron ngang net para nga hindi ako mahirapan. Yung net kasi ang magsisilbing higaan ni baby at support nga para nga hindi na mahihirapan na magpapaligo sa kanya at komportable nga din siya. Natutulog pa nga ng mga oras na yan si baby at nang mabuhusan na nga ng tubig ayun at nagising na tapos umiyak pa. Kaya ayun, hirap na hirap talaga ako at sumakit talaga yung bewang ko diyan. At maya-maya nga lang nung matapos na itinawagan ko na nga ang asawa ko para siya na nga ang magbihis kay baby. At pagkatapos naman maligo ng newborn baby ko ay sumunod na nga itong toddler ko at gusto niya nga din sa bathtub maligo. Nag-aalala pa nga ako dahil baka nga masira ang bathtub pero mukha naman siyang matibay at kinaya nga itong toddler ko. At dahil dyan, press ko na si baby at ang sarap na ng feeling at ang sarap na nga ng tulog niya.